So, itutuloy na po natin ngayon ang serye natin. Ito naman ay patungkol sa mga merong kasama sa bahay. O merong, mamaya makikita natin ang mga terminolohiya kasi ngayon binago na. Dati katulong ang tawag sa mga kasama sa bahay. Ngayon ay kasambahay na. Pero makikita natin dito na way back before, si Apostol Pablo ay nagturo na ng mga bagay patungkol sa pakikipisan at pakikisama ng mga alipin kasi nung una ang tawag, servant. So makikita natin dito na sana wala ng dole, wala ng owa kung nasunod yung panukala o yung suhestyon ni Apostol Pablo patungkol sa pakikipagrelasyon doon sa mga sasabihin natin, kasambahay. In a modern term ngayon, ikaw ay employee, may employer ka, papaano ang pakikitungo? Pwede nating ibaba hanggang doon sapagkat tayo naman ay may mga trabaho, meron tayong boss, meron tayong master dito sa mundong ito. So, basahin na natin dahil ito yung napakaganda. Ephesians 6:5-9. Servants, do what is ordered by those who are your natural masters, having respect and fear for them with all your heart as to Christ. Not only under your master's eye as pleasers of men, but as servants of Christ. Diyan po natin kinuha yung title natin na Servants of Christ. Doing the pleasure of God from the heart. Doing your work readily as to the Lord and not to men, in the knowledge that for every good thing anyone does, he will give his reward from the Lord. If he is a servant or if he is free. Verse 9, last verse. And you, masters, do the same things to them, not making use of violent words, in the knowledge that their masters and yours is in heaven, and he has no respect for a man's position. Alam ko, medyo nakuha na agad ninyo yung mga patakbo o yung takbo ng sinasabi ni Apostol Pablo dito. Pero pansinin po ninyo sa Colosas 3:22-23, iisa pa rin ang tinig ni Apostol Pablo pagdating rito. Ibig sabihin, ito'y mahalaga. Sabi doon sa Colosas 3:22-23, mga alipin, direktang sinabi, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Ilang bagay daw ang susundin? Lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. At anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mabigat po yan, gagawin mo na parang sa Panginoon mo ginagawa ang paglilingkod mo. Napakaganda ho nito dahil makikita ho natin dito ang isang ginagawa ng isang employee sa kanyang employer at the same time yung employer sa kanya namang employee. Hindi isa, hindi one way lang. Maganda ho ito kasi kung mapapansin niyo po, may mga historical background ng pagiging alipin. Pagdating doon kay Abraham, ang patungkol o ang pagtrato sa isang alipin ay hindi merong kang halaga. Parang may natunog. May nakanta. Saan na? Nawala ako. So, doon sa panahon ni Abraham, ang patungkol sa mga alipin ay talagang wala kang halaga. Tinitreat ka nila as property. Binibili ka nila. At noon nga panahon iyon, si Hagar ay ipinamigay kay Abraham dahil siya ay hindi magkaanak. Si Sarah. So, ganun katindi. Kung gustong mag-sex ng kanyang master, pwede. Ganun katindi ang mga alipin nun. Wala kang karapatan sa iyong sarili. So, tinitingnan lang natin yung kulturang yan, kung paano hanggang sa ating panahon ay nakikita natin, at kung paano tayo magtatrato sa magiging, kung tayo ay rich,
Kasi doong panahon noon, may mga palace servant, may temple servant, mayroong household servant, nung panahon ni Kristo at nung panahon nung early. Kaya makikita natin dito na talagang nung panahon yon ay walang kwenta pag sinabing alipin. Ganun kababa pag sinabing ikaw ay servant. Kaya pagdating doon na pag ikay napunta sa Middle East, mapapansin nyo, mas marami ang populasyon o report na naabuso ang kasambahay. Hindi nyo tinatanong kung bakit? Kultura kasi eh. Walang pagpapahalaga sa babae. Walang pagpapahalaga. Mababang, hindi tayo pantay. Mas mataas ang lalaki, paternal nga doon ang pag-aalaga ng bata. At ikaw ay mababa. Kaya huwag magtataka. Ang gobyerno nagtataka kung bakit may mga treaty pa na ginagawa para magkasundo. No! Hindi mo maaari. Kultura yun eh. At hindi mga Kristiyano yung mga tao ngayon. Kaya marami, hindi lamang, kaya nga yung OWA ay tinatawag na taga-uwi. Tagapagpauwi, it's either na ikay nakakahon dahil kay patay, binugbog, ginahasa, sinabutahe ka, o pinauwi ka dahil kay tumalun doon sa third floor. Hindi mo na kaya. Naririnig nyo ba yan? Kasi nga may kultura eh. May kultura na mababa. Binili ka, servant ka. Pag ikay nandyan, maglingkod ka. Mapalad kung yung paglilingkuran ay mabait, Kristiyano. Paano kung hindi? Kaya kung kayo caregiver or domestic helper sa Middle East, abay mag-isip-isip. Ang gobyerno hindi nag-iisip. Na hindi nila alam na may kulturang gano'n na mababa ang pagtingin. Gano'n eh. Biruin mo si Hagar, ibibigay lang para sipingan. So makikita ho natin, pagdating naman dito sa ating panahon, nung mga pre-colonialism, wala pa ang mga Espanyol, papaano naman tinatrato yung mga servant? Merong aliping sa gigilid, sa aralipan-lipunan, di ba? At meron din namang aliping na mamahay. Yung sa gigilid, mas nakakalungkot po ang kalalagayan nun sapagkat wala talaga yun. Dumating sa'yo na walang-wala. Sa gilid lang siya tumitira kung anong i-provide ng kanyang amo na tirahan, kaya nga may servants quarter, yun lang ang iyong pwedeng tirahan. Buti kung tirahang maayos yun. Minsan nga, marami tayong mga report na, parang tirahan ng aso. Ganun katindi ang pagtrato noong wala pa yung mga Espanyol sa mga servant, sa mga manggagawa nila. Talagang umaasa lang sila doon sa matitirasan ng pagkain ng mga tao. Ito ano ko po, para makita natin yung ginawa ni Kristo. In the end, makita natin kung paano yung sakripisyo na pagiging servant ni Kristo, kung gaano siya nagpakababa din kagaya nitong mga servant na to. Biruin mo yun. Wala kang pagkain, wala kang damit, umaasa ka kung bibigyan ka. Yun yung mga sa gigilid. Iba-iba yung sa namamahay. Kasi yun, may mga sariling bahay, nagwo-walk-in lang doon sa nangangatulong, pagkatapos ng gabi uuwi uli sa kanilang bahay. Pero yung sa gigilid talagang walang-wala. Hirap na hirap. Ito, dumating ang mga Espanyol. Gaano katindi ang ginawa ng Espanyol sa Pilipinas. Ang trato nila sa mga Pilipino ay trabahador. Sila yung may mga malalawak na lupain, kukuhanin ka, magtatrabaho ka. Ang system nito, walang bayad. Bibigyan ka lang ng bigas at saka hawot. Ganon ang gagawin. At ito'y nakita ko during my time. Ang aga mo na nabuhay ah. Nakita ko yung sistema. Kasi nakakita ko ng mga kamalig sa amin, may tubuhan, may mga gagawa. Makikita mo yung mga nagtatabas ng tubo. Wala namang benepisyo yun. Walang benepisyo. Ang damit itim na itim. Palibhasa ay tinatabas nga ang tubo eh. Nandun lang sila sa isang kamalig. Sama-sama ang init. Alam niyo yung kamalig? Nakakita na kayo yung tinitirhan ng mga taong trabahador. Ganyan po ang ginawa ng mga Espanyol sa atin. Nakikita na niyo yung matinding pinagdaanan ng pagiging servant. Tapos ngayon, buti nga ngayon, nakagawa na ng batas, hindi nakatulong ang tawag sa mga kasama natin sa bahay, ginawa ng kasambahay. Which is good. Pero nakakaranas pa rin nakakaranas pa rin ng maltreatment, nakakaranas pa rin na hindi naibigay yung tama
at naayon o angkop bilang isang tao dito sa mga kasambahin na ito. At pag ibinaba pa po natin ang ating pag-aaral, ikaw ay may boss, ikaw ay may employee sa kapanahon na natin. Papaano tinatrato ng mga boss yung kanyang mga empleyado? Ang tawag natin dyan ay mga masters. Anong sabi dyan? Mga master, mga boss. Yan yung mga supervisor, manager, department head. Yan yung mga team leader. Pag ikaw ay sundalo, meron kang commanding officer. Kung ikaw naman ay empleyado, meron kang employer. Napapasok ho ba tayo dyan? Saan tayo dyan? Boss ba tayo? Okay. Boss? Supervisor ba tayo? O empleyado tayo? Maganda kung makita natin. Meron pa yung CIC. Alam nyo yung CIC? Pero sa bahay lang naman yun. Yung Commander-in-Chief. Hindi ko sinabing babae, ang Commander-in-Chief. Masyado kayong advance mag-isip. Pwedeng lalaki ang Commander-in-Chief sa bahay. Siya yung nagbibigay ng order. Hindi lang naman babae ang alam ay lahat ng trabaho. Meron din lalaki na Commander-in-Chief. So may kita ho natin, mayroong mga earthly masters. May mga boss. Paano tayo makikipag-aksyon doon sa mga tao nyo? Sabi sa verse 5, ito maganda. Servants, do what is ordered by those who are your natural master. Sino yon? Yung natural master, yung mga manager nyo, yung mga supervisor nyo. Having respect and fear for them, ito pa matindi, with all your heart. Yung pa, pinatindi pa, ask to Christ. Bili mo yun, susundin mo. Ang konteksto po nitong Ephesians ay during that time na, abay, matitindi ho noon, yung Roman Empire, talagang ang mga boss nila ay talagang walang pakaalam kung ikay alipin o hindi. Pero sabi doon, servants, do what is ordered by those who are your natural masters. Sundin ninyo. Sundin ninyo. Alam niyo yung mga military talagang before you complain, obey first. Meron silang motto na ganon. So makita natin dito sa verse 5 na ang attitude ng isang servant, kailangan ikaw ay obedient. Number 1. Sabi doon do what is ordered by those who are your natural master. At alam niyo ho, yung pagiging obedient, hindi po yan conditional. Mabait si boss, kaya ako sumusunod. Hindi po. Paano pag masungit? Paano pag toxic ang iyong boss? Hindi ka nasusunod. So, ang obedient po, hindi po yan keso mabait, keso masungit, susunod ka o hindi. Hindi ho yan conditional. Ang obedient po ay matter of the heart. Okay? It isn't simply about doing what is asked, but about doing it with a positive attitude and genuine desire. Ang pagsunod po ay napakalalim po niyan. Yan ay nagsisimula sa pagkabata. Kaya nga, mapapansin natin doon na pagbata ka pa, tinuturuan kang maging masunurin. Tama ho ba yon? Naturuan ho ba tayo ng pagiging masunurin ng ating mga bata? Kagabi, nag-devotion kami. Abay, meron palang bata dito na matigas ang ulo, muntik nang malunod dahil sabi huwag daw pupunta ng ilog. Ang ginawa, nagpunta ng ilog. Tumalon, akala mababaw pero malalim pala. So muntik na siya dahil hindi siya sumunod sa magulang na huwag kang pupunta ng ilog. Nagpunta. Ganon naman ang bata, lagi nang merong naturalmente na sumuway, mag-test, magkameron ng mga experience na kakaiba. Ganun ho ang mga bata, ewan kung bakit ganun talaga. Mayroong pagkakataon sa kanilang buhay, sa ating buhay, na talagang magkakamarka ka sa katawan para matutunan mo lamang ang isang bagay. Magkakameron ka ng peklat, magkakameron ka ng bukol, magkakameron ka ng bingot. So, hard way po yon. Medyo mahirap yon na pagtuturo. Ang pagiging masunurin po ay itinuturo. Hindi po pinagdadamot sa mga bata. Kaya nga yung turo ni Pastor James kung may 2x2, nung panahon, kung may panghaplit, hinahaplit habang bata pa.
habang pwede pang hutukin yung kawayan. Pero pag matanda na, mga 50 years old na, gagarutihin mo pa, ay baka lumaban ang bata. Doon sa mga panahon lang na pwede mong i-develop yung kanyang pananaw. Kasi pagdating na po ng panahon na yan ay ayaw ng, may sarili ng disposisyon sa buhay, hindi mo na yan matuturuan. Kaya sabi doon, hindi iniuurong ang pagtutuwid. Hindi iniaatras ang pagpalo. Ito'y tinatanim po sa puso ng tao. Kaya nga binanggit doon, children, obey your parents in the Lord, for it is right. Ang obedience po, tinuturo. Sa ROTC, sino nakapag-CAT, ROTC, policeman o military training, lahat po ay tinuturo doon yung pagsunod. Bago ka magreklamo, sabi ko kanina, obey first before you complain. Bakit? Alam nila yung tama para sa iyo eh. Alam nila yung makakabuti sa iyo. Kaya ka dinidisiplina ng mga ito dahil alam nila yung magiging ending mo. Alam nila yung, ito, pag ito'y pinag-push up ko ng matindi, magiging ang katawan nito, magmamature dito. May mga pagsunod po tayong dapat na ginagawa. Hindi yung obedience ay hindi ikaw ay nagmamaktol. Kung ikaw ay empleyado at nautusan, nagmamaktol, nakasambakol ang mukha, hindi positibo ang iyong pananaw, yung linggo pa lang iniisip mo na ang Lunes, di ba? Pag hindi ka masaya sa iyong paglilingkod, kailangan ang ating pagsunod. Sabi sa verse 6, tingnan niyo po, having respect and fear for them, yun ho matindi, with all your heart as to Christ. Kaya ang pangalawa nating attitude ng isang servant, naglilingkod ka ng buong puso. Sabihin nga, naglilingkod ako ng buong puso. Kung ikaw man ay may empleyado, kung ikaw man ay employer, naglilingkod ka ng buong puso. Anong sabi doon? May respeto. Naglilingkod ng may respeto at may paggalang. Amen? Kinuha ka hired ka nila para magtrabaho, hindi para trabahuhin ang iyong katrabaho. Sabi doon, naglilingkod ng may respeto at paggalang. Hindi patama sa oras. Hindi patama pag madali ang gagawin, nandoon. Pag ang workload ay mabigat, nawawala, uma-absent. Sabi doon, serve wholeheartedly. Buong puso mong ginagawa yan. Nung naghahanap ng trabaho, nagmamakaawa. Yung nagkatrabaho, nagiging pabaya sa trabaho. So kung ayaw mong magtrabaho, di ikaw ay, huwag magtrabaho, mag-resign ka. Pero you need to serve wholeheartedly. Kailangan buong puso. Buong puso ang paglilingkod, hindi patama. Pag ikaw ay ginawang arawan, alam niyo yun sa arawan, yung pag hinire mo, arawan, abay humahaba ang trabaho. Nagiging 1 linggo. Yung dapat 2 araw na gagawin, humahaba. Hindi buong puso ang paglilingkod nun. Pag pinapakiyaw mo naman, abay ang bilis. Nakaranas na kayo ng mga ganyan. Yan yung mga bukal na at kitang-kita mong ang bibilis gumawa pag pakiyawan, pero pag arawan, ang babagal. At ang haba, humahaba. Pakiyawan, pero substandard naman ang trabaho. Wala pang 1 linggo, barado na ang mga tubo dahil nilagyan ng bato, kalahati. Patama Hindi buong puso ang paglilingkod. Tanong, ganyan ba tayo kapag naglilingkod? Yung mga empleyado, buong puso ba tayong naglilingkod sa ating mga amo, sa ating mga employer? Number 3, attitude of a servant, not by way of eye service. Ano yung eye service? Yung men pleasers. Sabi sa verse 6, not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Abay, katulin kapag nakita ni boss. Natulin ang trabaho pag nandyan si boss. Pero pag wala, ay mabagal. Pero alam nyo ng katrabaho. Alam nyo ng katrabaho. Bakit? Men pleasers po kasi.
So sa ating paglilingkod po, whether yan may nakikita o hindi, ang ating pong paglilingkod ay hindi kailangan ng eye service. Hindi ka man nakikita ka man, parehas ang trabaho. Amen? Hindi yung nandiyan na si foreman. Alas 5 na. Nakatambay ka pa, naghalo ka pa ng semento. Ay, alas 5 na yun ng hapon. Pauwi na. Dahil nakita mo si foreman na dumating, saka ka naghalo ng semento, tigas naman. Wala ka ngayon tuloy mapaglagyan ng mga halo mo. Dahil kung saan mo na ikakapit yan. So, hindi po ganun ang paglilingkod, not by way of eye service. Ang ganda po sa verse 6 sa Tagalog, gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun na po ang pinakamasarap, yung matawag kang lingkod ni Kristo. At yung lingkod ni Kristo ay buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga, bawal ang sip-sip kay boss. Toxic ho yung mga kasama mo sa trabaho na ganyan, na sip-sip kay boss, katamad naman. Alam ko, naranasan natin lahat yun, sapagkat tayo lahat ay naging empleyado, nag-work tayo. Merong injustice na nangyayari. Merong paborito si bossing. Hindi po mawawala yung mga bagay, pero alalahanin po natin, hindi po tayo naglilingkod as men pleasers. Amen? Hindi po tayo naglilingkod kung may nakakakita lamang. Tayo po ay buong pusong naglilingkod, may nakakakita man o wala. Gagawin natin ang mga bagay. Kasi kung ang ating pong gagawin ay kung may nakakakita lang, kagaya nung sa balita, nakitang lumabas sa imbornal, binigyan agad ng worth 80,000 na mga produkto. Paano yung hindi lumalabas sa imbornal na mahirap din? So makikita mo yung injustice, makikita mo na hindi fair, makikita mo yung reaksyon na hindi tama. Pero kung ikaw ay naglilingkod ng buong puso, kung ikaw ay naglilingkod ng tapat, may nakakakita man o wala, gagawin mo ang isang bagay, buong puso. Sa iyong amo na nagtiwala, pinagkatiwalaan ka, binigyan ka ng respeto, binigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho at mag-earn ng sahod para sa iyong pamilya, mahalin mo ang trabaho mo. Amen? Mahalin mo ang trabaho mo. Yun po ay para sa mga servant. Kasi nakikita ng Diyos ang ating paglilingkod. Amen? Nakikita ng Diyos ang ating paglilingkod. Tingnan niyo po sa verse 7 and 8. At napakaganda po nito. Verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. Meron bang naglilingkod na hindi masaya ang kalooban? Meron. Meron talaga. Sabi doon, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 8, sapagkat, ito ang maganda, alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon. Sino magagantimpala? Ang Panginoon. Ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Nakikita pala ng Diyos ang aking paglilingkod. Nakikita pala ng Diyos ang aking mga mabubuting gawa. Bawat ginagawa po natin ay kita ng Diyos. Iyon yung buhok mo ay bilang ng Diyos. Salamat tayo kung kakaunti ang buhok. Biglang nagano si Tatay Renato wala akong buhok. Nakikita, alin ang mas mahalaga? Yung mabuting gawa mo o yung buhok mo? Sa palagay nyo, alin ang mas titingnan ng Diyos? Yung buhok mo o yung mabuting gawa mo? Para sa akin, yung mabuting gawa mo. Ibig sabihin, nabibilang niya yung buhok mo, how much more na nakikita niya yung mabuting gawa mo? Ayun yung isang basong tubig na ialok mo daw, ibigay mo sa isang nauuhaw, ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Kaya ang ating pong paglilingkod, di bali nang hindi nakikita ng tao. Di bali nang hindi nakikita ng gobyerno. Di bali nang hindi nakikita ng aking amo. Di bali nang hindi nakikita ng aking mga kasama sa church. Basta nakikita lang ni Lord. Amen? Pwede ba natin palakpakan? At ang napakaganda po nito,
Ang binibilang ng Diyos ay ang bawat gawang mabuti at hindi ang kasalanan mo. Kasi ang kasalanan po natin ay kanyang nilimot na at hindi na binibilang. Kung may pinibilang man ng Diyos, yun ay ang bawat gawang mabuti natin na hindi lingid sa Diyos. Kaya nga, alam nyo, ang atin namang reward ay si Jesus Christ eh. Pag sinabi mo sa langit, Lord, ikaw ang may reward. Pag sinabi mo sa sarili mo, Lord, ikaw lang naman ang mahalaga sa akin eh. Pero ito'y bonus pa. Hindi po walang kabuluhan ang ginagawa nating mabuti sa harapan ng Panginoon. Pero mo yun, tinanggap na natin si Kristo. Si Kristo na nga ang ating great reward. Nasa atin na nga lahat. Pero yung ating output, yung ating gagawin, may bonus pa. Saan ka naman nakakita ng gano'n na, Lord, pwede namang wala na. Ikaw naman sapat ka na sa akin. Okay na ako sa'yo. Pero yun, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan pa. Merong gantimpalang instant, merong gantimpala na bukas mo matatanggap, merong gantimpala na sa isang linggo, ginawan mo ng mabuti, halimbawa yung pamilyang yon, yung anak naging mayaman, nag-return ng pagpapala para sa iyo. Dahil nung panahong siya ay walang-wala, kayo ang tumulong. May mga pagpapalang ganun instant, pero si Lord may nakahanda pa sa ating gantimpala. Nakakagalak ba yan? May mga bagay na yan? At ang gantimpalang yan, tiyak na magbibigay din ng kasiyahan sa iyo. Bukod kay Kristo. Si Kristo'y talagang masayang-masaya ka na pagdating mo ng heaven dahil, ayos. Nasa langit ka eh. Sino namang nagpunta ng langit na malungkot pa? Nalugin-lugi pa. Pero yung bibigyan ka pa ng reward dahil sa mabubuting gawa mo, sobra-sobra na yan. Maganda ho bang motibasyon yan? Motibasyon mo ng paglilingkod mo kay Kristo? Hindi dahil ginigain mo yung kaligtasan, kundi talagang si Kristo ay great rewarder eh. Amen? Maganda ho yan, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon. Dapat malaman natin at maging motibasyon natin sa ating paglilingkod dito sa lupa na ang ating paglilingkod ay gagantimpalaan ng Panginoon. At binibilang niya yung ating mabubuting gawa. Buti na lang ang binibilang ng Diyos yung mabubuting gawa. At yung masasamang gawa, ay di masusunog na lang yon, hindi valid. Walang credit. Kasi sa Korinto, sabi doon, yun yung mga bagay na hindi magbibigay ng pangako ng reward. Ini-erase. Kaya walang lugi sa Panginoon. Amen? Walang lugi sa ating paglilingkod. Kaya kung kaya nga po dito sa church, ang tawag natin sa mga naglilingkod ay servant leader. May nakakakita man, wala mang nakakakita, nagpapatuloy po ang mga servant leader na sumusunod dahil alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Amen? Mahirap pong maglingkod kapag yung lagi na lamang, Pastor, present ako ngayon, naglilingkod ako. Yung mayroon kang attendance, kailangan mong, Pastor, silipin mo nga ako. Kapatid na servant leader, cell leader, nandito ako. May attendance. So kapag ikaw ay buong puso, ikaw ay talagang sumusunod, mayroon kang pusong sumusunod, ikaw ay buong pusong sumusunod, tapos hindi ka men pleaser, ay napakaganda ho nito. Napakagandang motibasyon ng paglilingkod natin sa ating mga amo o sino man ang ating pinaglilingkuran. Tingnan naman natin yung mga boss, yung mga employer, kung ano naman ang dapat nilang pananaw o pagpapahalaga sa mga servants. Sa verse 9, nasabi doon, and you, masters, yung mga earthly masters, yung mga boss, do the same things to them. Napakasimple naman na sinabi ni Pablo. Do the same things to them, not making use of violent words in the knowledge that their master and yours is in heaven, and he has no respect for a man's position. Sa Tagalog po, maganda rin. Verse 9, mga amo, anong gagawin nyo? Maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon. We are all servants of Christ na nasa langit. At ito po ang maganda, siya'y walang itinatangi.
Yung pong sabi doon sa verse 9 na, and you masters, do the same things. Ano bang ginawa kanina nung mga amo, nung mga alipin, nung mga servant, nung mga empleyado? Abay, iginagalang, naglilingkod ng buong puso, sumusunod. Hindi din men pleasers, walang paborito, walang hindi nagbibigay ng favoritism. Kumusta naman po ang mga amo? Kumusta naman ang mga boss? Baka magiging boss someday. Ito ang pananaw. Pagdating sa pagiging tao ng iyong kasama, tinatrato ho ba natin as a human being? Tinatrato ba natin when it comes to Christ, yung pananaw ni Kristo, ganun ba rin ang ating pananaw, yung pagpapahalaga? Sabi doon, wala nang alipin, wala nang laya, kayo iisa na kay Kristo. Kayo'y bagong nilalang na kay Kristo. Paano tayo inibig ni Kristo? Walang favoritism. Hindi tayo inibig ni Kristo dahil mabuti tayo. Hindi tayo inibig dahil tayo ay maganda ang kutis. Walang favoritism kay Jesus Christ. When it pertains sa mga amo, paano tayo nakikitungan? Sabi doon, do the same things to them. Naibigay ho ba natin yung tamang pasahod sa kanila? Naibigay ho ba natin yung mga benepisyo? May day off ba sila para makasamba sa Diyos? Di ba? Yan yung mga basic Kailangan makasamba nila dahil may Diyos silang pinaglilingkuran. Mayroong duties, may service sa church. Ang iyo bang pananaw sa kanila ay mas mababa dahil ikaw ang boss? Dahil ikaw ang manager? Mas mababa ang tingin mo sa kanila? Hindi po ganun. Ang sabi, do the same things. Kung paano ikaw ay kinikilala, pinaglilingkuran, gawin mo rin lang yung mga bagay na yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagre-respeto o hindi nagkakameron ng favoritism. Pare-parehas. Ikaw man ay boss, ikaw man ay servant, ikaw man ay empleyado, ikaw man ay employer, iisa ang pagtingin. At tinitingnan ng Diyos yung mabubuting gawa ni Kristo. Now, tingnan po natin yung perpektong halimbawa ng paglilingkod. Gusto ba niyong malaman kung paano natin makikita yung perpektong halimbawa ng paglilingkod? Yung po ay pinakita ni Kristo. Si Kristo po ang perpektong halimbawa ng paglilingkod natin. Tingnan niyo sa Matthew 20:28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Napakagandang pagpapaliwanag po nito na si Kristo daw ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sa 23:11 ng Mateo, sabi doon, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Iba ho ang leadership na binibigay dito ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsisimula, kung gusto mo ikaw maging dakila, paglingkuran mo yung iyong mga kasama. Nasa baba, nagpakababa. Kaya nung makuha ni Apostol Pablo itong mga bagay na ito, isinulat po niya Philippians 1:1, Paul and Timothy, servants of Jesus Christ. Alam na nila kung paano sila magsisimula ng paglilingkod. Nagsisimula sila sa pagiging servants of Jesus Christ. To all the saints in Christ Jesus at Philippi. Makikita ho natin na doon sila nagsimula sa pinakababa pagiging lingkod ni Kristo. Sabihin nga ho natin, lingkod ako ni Kristo. At ito po ang pinaka-ehemplo sa Filipos 2:5-8, sabi doon, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano yung kaisipan na yon? Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Intindi ho nun. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, naging katulad ng isang alipin. Ipinanak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Napakaganda hong ehemplo noon na tayo, sabi sa verse 5 ay magkaroon kayo ng kaisipan. Sabi doon ay attitude. Magkaroon kayo ng attitude, kaisipan na kagaya ng kay Kristo. Ang sarap ho noon na kahit siya'y likas at tunay na Diyos,
hindi niya ipinagpilitang maging Diyos. Hinubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos. Naging katulad ng isang alipin. So, ang perpektong example ng pagiging lingkod o pattern ng ating leadership, kagaya ng kay Kristo. Pag ganyan ho ang pananaw natin, wala hong magmamataas sa sasabihin, paglingkuran mo ako, lahat tayo ay maglilingkuran sa isa't isa. Sapagkat yun ang inilalagay, ang pinalalagay sa ating isip, magkaroon kayo. Hindi ho suggestion yun na dapat, sabi doon, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Tindi o tinyo, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Alam niyo, pagiging masunurin, yung obedience to the cross. Even, sabi doon, obedient sa English ay susunod ka hanggang kamatayan. At hindi lang hanggang kamatayan, yung uri pa ng kamatayan mo, doon sa krus. Mamamatay ka na, isang kamatayan na napakahirap pa. Sumunod si Kristo, alam ba niyo yon na siya mamamatay? Yes, naging obedient siya. Tayo, hindi naman natin alam yung tinuturo ng ating mga masters ng ating mga amo. Pero tayo, nagre-retaliate pa, tumatanggi pa. Pero isa lang naman ang purpose ng mga amo yung welfare natin at mapaayos. Wala namang amo na gusto kang ibagsak. Tama ho ba yun? Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya nga po kung titingnan lang natin, halimbawa ikaw ay boss, meron kang servant, makita natin lagi ang ating sarili doon sa frame na nandoon lagi si Kristo sa kalagitnaan. Wala na. Lahat ay pantay-pantay na. May respeto yung boss sa kanyang empleyado. Yung empleyado may respeto. Bakit? Nandoon si Kristo sa gitna nila. Naka-frame na agad. Nandoon agad sa yung gunita. Naroon agad sa yung isipan na nandoon yung si Kristo sa kalagitnaan. Na siyang pinakapangulo, pinaka-perfectong example ng paglilingkod. Makikita niyo, may mga boss na parang hindi boss. Mas boss pa yung supervisor niya. Dahil ibinabanan niya yung kanyang sarili. Binabanan ng todo-todo. Ang paglilingkod niya at pagrespeto doon sa kanyang mga ay parang talagang kapamilya na. Hindi lang ang ninanasa niya siya yung may income, kundi mapabuti din yung kanyang mga empleyado. Ang ganda ho noon. Yung mga boss, yung mga employee, yung mga sundalo, kahit yung mga politiko, kinukonsideran nila ang sarili nila na lingkod. Kaya, pag laging ang tanong mo doon ay ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Di ba, yun naman ang ginawa ni Kristo lagi lang ganun. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ni Kristo lagi naglilingkod Sabi ng isa, gusto ko hong gumaling. Mangyari sa iyo. Gusto ko hong makakita, mangyari sa iyo. Ang ganda ho noon, yung lagi nang may motto sa happy to serve you. Di ba, may mga motto na ganyan sa mga fast food. Pag pumasok kayo, happy to serve you, pero ang haba ng pila. Pero kung makikita ho natin na tayo lahat ay lingkod ni Kristo, ang ganda rin naman pakinggan sa tainga na, well done. Di ba, mayroong nung bigyan ni Lord ng talento yung well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your masters. Isipin mo, nagagalak pala ang ating master. Nagagalak pala yung talagang tunay nating master kapag tayo ay naging good and faithful servant. Ano po ang may paglilingkod? Ang ganda pagpasok po natin dyan, ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Amen? Sa ating mga empleyado, anong pwede nating ipaglingkod sa iyo? Sa ating mga employer, anong may paglilingkod namin sa inyo? Ating takeaway po, being a servant of Christ is about living a life that reflects the love, humility, and service to people, and dedicating oneself to His cause. Yan na lang po ang ating paglilingkod. Ang ibigay natin ang ating buhay para sa ating kapwa with love, humility,
At and then, ang Diyos naman ay nagbibilang ng ating mga ginagawa. Amen? Pwede ba tayong manalangin? Ama, nagpapasalamat po kami. Kami man ay empleyado, kami man ay boss, master, supervisor, nagpapasalamat po kami sa nagkakaisang tinig, sa isang panukala, sa isang bigay mong panuntunan sa amin na maglingkod kami as servants of Christ. Na hindi kami naglilingkod kung may nakakakita o wala man, Panginoon, maglilingkod kami ng buong puso para sa kaluwalhatian mo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas. Kung kami man ay nagtatrabaho, gagawin namin ng buong puso ang aming pagtatrabaho. Kung kami man ay mga boss, kami man ay mga manager, Panginoon, ibibigay namin ang the best relationship sa aming mga empleyado sapagkat alam po namin na kayo hindi nagre-respeto ng tao at lahat kami, Panginoon, ay minamahal mo at inaabot ng dakilang pag-ibig mo. Maraming salamat po. Salamat po sa pag-aaral na ito. Alam po namin na kayo ang nagpala na sa bawat isa, nagbigay ng karunungan, ng katalinuhan sa pakikitungo, Panginoon, sa aming mga kasambahay, sa aming mga kapamilya, sa aming mga katrabaho, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga taong naririto ngayon na handa kang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pwede kang manalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak kung hindi ka kasama sa buhay ko. Naniniwala ako na kayo namatay sa krus para magbayad ng lahat kong kasalanan. Tinatanggap ko po ang kapatawaran sa pamamagitan ng iyong dugo na binili ang aking kaligtasan. Tinatanggap ko rin ang kaligtasan na iyong binibigay ng walang bayad. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen.